Sa larangan ng pelikulang Pilipino, kung ang pag-uusapan ay ang di matatawarang sopistikasyon, elegansiya at glamour, isang pangalan ang tiyak na mananatili sa isipan ng maraming henerasyon, Cecilia Rodriguez. Siya ay isang veteranang aktres na ang karera ay sumibol sa ginintuang panahon ng sinema noong huling bahagi ng dekada 1950 at 50 sa ilalim ng Premier Productions. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, patuloy niyang ipinamamalas ang kanyang pambihirang husay sa pag-arte. Isang talentong paulit-ulit na kinilala ng mga pinakarerespetong institusyon at samahang pampelikula sa Pilipinas. Ang kanyang imahen ay hindi lamang nakatatak sa kanyang mga di malilimutang pagganap bilang kontrabida, kundi maging sa kanyang katayuan bilang isang fashion icon. Ang taglay niyang talino at kahusayan sa pananalita, highly articulate, ay lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang alagad ng sining na may angking lalim at substansya. Ang kanyang buhay at karera ay isang salaysay ng tagumpay, pagsubok, at pananatiling makabuluhan sa isang industriyang patuloy na nagbabago. Pagsibol ng isang bituin ang mga unang taon sa industriya, unang nasilayan si Cecilia Rodriguez sa pelikulang Sa Ngalan ng Espada noong 1958. Bagamat ito ang kanyang formal na pasinaya, agad itong nasundan ng ayam na isa pang proyekto sa parehong taon, ang pelikulang Shirley, My Darling na pinagbidahan ng tanyag na mag-asawang sina Zaldy Shornak at Shirley Gorospe. Ang mga paunang paglabas na ito ang nagsilbing pinto para sa sunod-sunod na mga pelikula na unti-unting humubog sa kanyang pangalan sa industriya. Sa mga sumunod na taon, naging abala si Rodriguez sa paggawa ng iba't ibang pelikula na nagpakita ng kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang genre. Noong 1959, lumabas siya sa Hawaiian Boy. Pagsapit ng 1960, kabilang siya sa mga pelikulang Materyales Fuertes, Hong Kong Honeymoon, Beauty o De Oro, at pagsapit ng Hating Gabi. Ang kanyang kasipagan ay nagpatuloy noong 1961 at 61 sa mga proyektong gigay ay kantang Pusong Bakal at Konsyerto ng Kamatayan. Sa pagpasok ng dekada 60, lalo pang tumatag ang kanyang presensya sa pelikula. Noong 1962, naging bahagi siya ng Lakas sa Lakas. Sumunod na taon, 1963, lumabas siya sa mga pelikulang The Big Show, Talahib at Mga Anghel ni Satanas. Noong 1964, ipinakita niya ang kanyang talento sa lagalag sa Nueva York. Siyam na buhay ni Martin Pusa at sa internasyonal na proyektong The Blood Drinkers. Ang mga pelikulang ito, bagamat iba-iba ang tema, ay kolektibong nagpatunay na si Cecilia Rodriguez ay hindi lamang isang magandang mukha sa pantalla, kundi isang seryosong aktres na handang gampanan ang anumang papel. Pagkilala sa husay, ang mga unang parangal at pagtatag ng reputasyon, ang taong 1965 ay naging isang mahalagang yugto sa karera ni Cecilia Rodriguez. Sa taong ito, nakamit niya ang kanyang unang malaking parangal mula sa FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards. Ginawaran siya ng tropeyo para sa Best Supporting Actress para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Dugo ang Kulay ng Gabi. Ang pagkilalang ito ay isang formal na pagpapatibay mula sa mga kritiko at kapwa-alagad ng sining na ang kanyang talento ay tunay na namumukod tangi. Hindi nagtagal, muli niyang pinaatunayan ang kanyang kahusayan. Noong 1967, nasungkit niya ang kanyang ikalawang FAMAS Award para sa Best Supporting Actress para sa pelikulang The Passionate Strangers. Sa proyektong ito, nakasama niya ang mga dayuhang aktor na sina Michael Parsons at Valora Noland, kasama ang Pilipinong aktor na si Mario Montenegro. Ang dalawang sunod-sunod na tropeyo mula sa pinakaprestiyosong award-giving body noong panahong iyon ay nag-angat sa kanyang estado bilang isa sa mga pinakamahuhusay na aktres ng kanyang henerasyon. Dahil sa mga parangal na ito, bumuhos ang mga alok para sa mas malalaki at mas mapanghamong mga papel. Nakuha niya ang respeto ng buong industriya, mula sa mga producer hanggang sa mga direktor. Gayunpaman, kasabay ng kanyang pagsikat ay ang pag-usbong ng kanyang reputasyon bilang isang taong prangka at matalas magbigay ng komento patungkol sa mga isyu sa industriya. Ang kanyang pagiging tapat at hindi takot na ipahayag ang kanyang saloobin
ay unti-unting lumaganap at naging paksa ng usap-usapan. Bagamat ito ay nagpapakita ng kanyang talino at paninindigan, nagdulot din ito ng ilang hamon sa kanyang karera na humantong sa pansamantalang paghina ng kanyang presensya sa lokal na pelikula. Isang kabanata sa Europa, ang pagiging modelo, sa gitna ng mga hamon sa kanyang karera sa Pilipinas. Nagpasya si Celia Rodriguez na pansamantalang iwan ang bansa at magtungo sa Europa. Doon, isang bagong pinto ng oportunidad ang nagbukas para sa kanya sa mundo ng fashion. Nakilala niya ang tanyag na Italianong taga-disenyo na si Emilio Pucci sa isang fashion show sa Maynila. At ito ang naging daan upang siya ay maging isa sa mga modelo nito. Sa rurok ng kanyang tagumpay sa pagmomodelo, taglay ni Celia ang perpektong pangangatawan para sa entablado. May taas siyang 5 pie at 6 na pulgada. May timbang na 79 na pounds. At may maliit na dibdib na siyang karaniwang itsura ng mga modelo noong panahong iyon. Ayon mismo sa kanya, nagsimula lamang siyang magkaroon ng mas malaking sukat ng dibdib nang siya ay magkaanak. Ang kanyang sopistikadong tindig at kakaibang ganda ay naging angkop na angkop sa mga disenyo ni Pucci. Tumagal ng ilang taon ng kanyang paninirahan at pagtatrabaho sa Europa. Ang karanasang ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita ang mundo, kundi nagpalawak din ng kanyang pananaw sa sining at kultura. Subalit, sa kabila ng tagumpay sa ibang bansa, nanatili sa kanyang puso ang pag-ibig sa pag-arte. Kalaunan, nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas upang muling ipagpatuloy ang naudlot niyang karera sa pag-aartista. Ang matagumpay na pagbabalik, lilet at ang rurok ng karera. Ang pagbabalik ni Celia Rodriguez sa pelikulang Pilipino noong 1971 at 71 ay minarkahan ng isang obra maestra, ang pelikulang Lilet. Ito ang nagsilbing kanyang comeback film at ito ay idinirehe ng pambansang alagad ng sining para sa pelikula, si Gerardo Jerry de Leon. Ang produksyon ng pelikula ay naging isang malaking hamon para sa lahat ng kasangkot. Ayon kay Celia, tumagal ng 3 buwan ang kanilang shooting at araw-araw silang nagtatrabaho ng mahabang oras upang mabuo at mapaganda ang bawat eksena. Ang hirap at pagod na ipinuhunan ng buong produksyon, lalo na ni Celia, ay nagbunga ng higit pa sa inaasahan. Ang kanyang pagganap sa Lilet ay umani ng papuri mula sa mga manunood at kritiko. Ito ang nagdala sa kanya sa isa sa pinakamimiting parangal sa industriya, ang FAMAS Award para sa Best Actress. Ito ang kanyang kauna-unahang panalo sa pangunahing kategorya. Isang patunay na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang matagumpay, kundi isang ganap na pagpapatibay ng kanyang katayuan bilang isang premyadong aktres. Sa kabila ng tagumpay sa Lilet, hindi laging madali para kay Celia na makakuha ng mga papel na kanyang ninanais. May mga pagkakataong lumabas siya sa mga pelikulang hindi gaanong dekalidad. Gayunpaman, sa bawat proyektong kanyang tinatanggap, malaki man o maliit, palagi niyang ipinapakita ang kanyang profesionalismo at husay sa pag-arte. Hindi niya hinayaang maapektuhan ng kalidad ng material, ang kalidad ng kanyang pagganap. Ang reyna ng mga kontrabida, si Valentina at iba pang iconic na papel. Noong 1973, ginampanan ni Celia Rodriguez ang isa sa mga pinaka-iconic na kontrabida sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, si Valentina, ang babaeng ahas at mortal na kaaway ni Darna. Sa pelikulang Lipad, Darna, Lipad, na pinagbidahan ni Vilma Santos, nagpamalas si Celia ng isang pagganap na nagtakda ng pamantayan para sa lahat ng susunod na gaganap bilang Valentina. Ang kanyang interpretasyon ay hindi lamang nakakatakot, kundi mayroon ding angking karisma at trahedya na naging dahilan upang siya ay kilalanin bilang pinakamagaling na Valentina sa lahat ng adaptasyon ng Darna. Ayon mismo kay Celia, maliban sa Lilet, ang kanyang pagganap bilang babaeng ahas ang isa sa dalawa niyang paboritong papel sa kabuuan ng kanyang mahabang karera. Ang mga ito ang nagpakita ng kanyang versatility mula sa isang komplikadong dramatic role patungo sa isang larger-than-life na kontrabida. Ang dekada 70 ay naging napakaproduktibong panahon para kay Celia. Nagpatuloy siya sa paggawa ng maraming pelikula. Noong 1974, kabilang sa kanyang mga proyekto ang Bituin at Araw, Daigdig ng Sindak at Lagim, Biktima, Sunog sa Sasamar, La Paloma, The Movie, at Putok sa Dito, Putok sa Don.
Noong 1975, lumabas siya sa Ibigay Mo sa Akin ang Langit, sa pag-ikot ng mundo, at may karapatang lumigaya. Ang kanyang filmography ay lalo pang lumawak noong 1976 sa mga pelikulang Putong Lupa, Mga Rosas sa Putikan, at Sapagkat Kami Mga Misis Lamang. Noong 1977, napanood siya sa Walang Bakas na Maiiwan, Tatak ng Mga Agila, Maligno, at Mga Kalapati sa Dewey Boulevard. Sa pagtatapos ng dekada, naging bahagi siya ng mga pelikulang Gisingin Mo ang Umaga, Bomba Star, Lalaki, Ikaw ang Dahilan, at Mga Paru-Parong Ligaw noong 1978, at Roberta, Darna, Kuno, Iskandalo, at Mahal. Ginagabi ka na naman, kilala rin bilang Mahal. Saan ka nang galing kagabi? Noong 1979, at marami pang iba. Pananatili at pag-angkop mula pelikula hanggang telebisyon. Nagpatuloy ang pamamayagpag ni Celia Rodriguez sa showbiz hanggang sa dekada 80 at 90. Ang kanyang kakayahan ay hindi na limita sa isang genre. Nakagawa siya ng mga pelikula mula sa drama, horror, comedy, at maging sa mga tinaguriang bomba films noong kasagsagan nito, kung saan nagkaroon din siya ng mga makabuluhang pagganap. Ang isa sa mga katangiang nagpatingkad kay Celia kumpara sa ibang mga kontrabidang kanyang nakasabayan ay ang kanyang pananatili sa industriya. Habang ang iba ay unti-unting nawala sa sirkulasyon, nanatili siyang aktibo at relevante nang magsimulang mabawasan ang produksyon ng mga pelikula sa Pilipinas. Matagumpay siyang lumipat sa telebisyon. Dito, ipinagpatuloy niya ang kanyang legasya sa pagganap bilang mga sofistikada at matataray na kontrabida na lalong nagpatatak sa kanyang imahen sa mas batang henerasyon ng mga manonood. Sa likod ng kamera, personal na buhay at pamilya. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, ang personal na buhay ni Celia Rodriguez ay mayroon ding sariling mga kabanata. Sinasabing ang kanyang unang pag-ibig ay ang aktor at mang-aawit na si Eddie Mesa. Subalit, ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal at sila ay naghiwalay ng landas. Si Celia ay biniyayaan ng 3 anak. Ang kanyang panganay na si Angelo ay isang doktor na ngayon ay naninirahan sa Sydney, Australia. Ang kanyang pangalawang anak na si Jacqueline ay pumanaw sa murang edad na 15 dahil sa aneurysm, isang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Ang kanyang bunsong anak na si Camille ay kasalukuyang nakabase sa Los Angeles, California. Legasya at patuloy na pamana. Ang mga naiambag ni Celia Rodriguez sa industriya ng pelikulang Pilipino ay formal na kinilala noong 2015 nang siya ay gawaran ng Natatanging Gawad Urian Lifetime Achievement Award, ng manunuri ng pelikulang Pilipino at ng ulirang artista Lifetime Achievement Award sa PMPC Star Awards for Movies. Ang mga parangal na ito ay isang pagpupugay sa kanyang mahigit 6 na dekadang dedikasyon sa sining ng pag-arte sa kasalukuyan. Sa edad na 83, nananatiling malusog at aktibo ang veteranang aktres. Patuloy siyang napapanood sa mga serye sa telebisyon. At ang isa sa kanyang pinakahuling proyekto ay ang I Left My Heart in Sorsogon ng GMA Network. Ang kanyang angking ganda at sopistikasyon ay tila hindi kumukupas. Ayon sa kanya, napanatili niya ang kanyang itsura ng walang anumang pinabago o ipinaritoke. Ito ay isang testamento sa kanyang paniniwala sa natural na pagtanda ng may grasya at dignidad. Si Celia Rodriguez ay higit pa sa isang aktres. Siya ay isang institusyon. Ang kanyang legasya ay mananatili sa mga pelikulang kanyang ginawa, sa mga karakter na kanyang binigyang buhay, at sa pamantayang kanyang itinakda para sa kahusayan, profesionalismo at walang kupas na estilo sa pelikulang Pilipino.